Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Ito po iyong kaibigan muli si Dr. Chris Dayogo na bumabati sa inyo ng magandang hapon muli. Yung latest po na lesson natin previously, pinag-aralan po natin. We started learning about ito po ay counseling ngayon. Our program ngayon is, ang tawag natin dito, counseling. Ang pinag-uusapan pa rin natin, pinag-aralan natin is how to fight against or how to fight anxiety and depression. Yan po ang ating pinag-uusapan ngayon. Napag-usapan po natin previously kung ano ang anxiety disorder. At sa ngayon naman, kaya napag-usapan natin noon yung what is anxiety disorder and some major types of anxiety disorders. Meron tayong sinasabing generalized anxiety disorder, meron tayong sinasabing obsessive or kaya compulsive, meron tayong panic disorder, at meron din tayong traumatic stress disorder at social phobia disorder. Yung detail, pwede niyong i-review yung ating lecture sa nakaraan. Ang pag-aralan naman natin ngayon is depression. Sinasabi ko nga sa inyo na ako ay dumaan ng mga sakit na ganito, grabe. Dahil ako po ay nagkaroon ng severe infection sa COVID-19. At nasabi ko previously na I went to the hospital for colonoscopy lang. X-ray lang, laboratory lang. Pero dahil nga sa yung procedure na kailangan ako muna mag-fasting at hindi na ako nakainom ng gamot, hindi ako nakakain, at hindi ako nakainom ng vitamins, siyempre bumaba ang immune system natin. Doon naman ako affected sa COVID kasi nasa hospital po tayo, ay maraming COVID din sa hospital. Grabe po. At yung COVID infection na naranasan ko, halos na unconscious ako, lumaban ako sa kamatayan, at nakakalungkot din na isang pastor sa Baguio, hindi ko pangalanan dahil nagmamakaawa sila, siya po ay namatay. Maganda lang sa akin noon, naka-anti-vaccine, naka-anti-pneumonia vaccine ako. Nung una, na-infect ako, siyempre lumaban ang vaccine. Kaya lang, dahil hindi sila pang COVID, kundi pang anti-pneumonia, matatalo sila. Pero at least na-delay yung grabe na pag-infect ng virus. At least, nasave pa ako. Kaya yon ang maganda rin kung naka-anti-pneumonia vaccine tayo. Dahil alam po natin, kahit naririnig naman din natin sa television, na ang pneumonia, pag may ang COVID, ang unang effect yan, magkaka-pneumonia ka. Ang pneumonia kasi, ito yung magkakaroon ng tubig ang iyong lungs. At hindi lang yan, yung mga plema, sila yung magbabara doon sa tube, doon sa dinadaanan ng hininga natin. Kaya kapag ganun ang mangyari, may tubig, mamamatay ka, hindi ka makahiga. Kaya yon ang ginagawa ng COVID. Pero nagpapasalamat ka tayo, at least nakatulong. Bago dumating yung gamot na para sa akin, na yung sinasabi kong remdesivir, at least lumaban muna yung anti-pneumonia vaccine ko. Kaya kung meron kayong pera, hindi masama yung anti-pneumonia vaccine. 5,000 sa amin, pero good for 5 years. Huwag kayong ulit maniniwala sa mga nagsasabi na ang mga vaccine ay mga 666. Ganyan ang problema kung ang mga preachers na ito nangangaral ay kulang sa academic knowledge o kaya kulang sa medical knowledge.
Kaya yon po ang sinasabi. Hindi naman natin dinidegrade ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero yung iba kasi, yan ang problema sa kakulangan. Kaya tama po, literal learning is dangerous. Pero sa akin, yung tinuturo ko dito, hindi naman ako nagmamakayabang. Kung ano yung napag-aralan ko, yun ang tinuturo ko. Ito po na pag-aralan po natin sa Amerika ang mga ito. At ngayon, pag-aralan natin ang depression para hindi tayo maubusan ng oras. Okay, depression causes excessive feelings of sadness, and sometimes you think of suicide as the end of sadness. Ngayon, hindi lang naman yung na-COVID ang magkakaroon ng depression. Hindi lang naman yung mga nagkaroon ng grabing sakit. Pero sadyang may mga tao talaga na siguro mula nung pagkabata, hindi maganda yung paglago, physically, mentally, at sadyang may mga tao talaga na mahina ang pag-iisip. Kaya ito nagkakaroon ng depression. Paano mo bang masasabi na ikaw ay may depression? Maraming mga tao na ayaw nilang mapakinggan ang salitang depression. Pero ang isang symptom na meron kang depression, pag nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng kalungkutan, yung mawalan ka ba ng ganang mabuhay, na parang gusto mo nang mamatay. Kaya kung may feeling kang ganyan, nagkaroon ka ng problema at gusto mo nang mamatay, ito po ay symptom ng depression. Meron kang sakit na depression. Pero ang sakit na depression, hindi naman ito mental defect. Hindi naman ito mental disorder. Pero yun nga, mahina lang ang pag-iisip mo. Ganun pa man, curable naman ang mga ito. At ito ay hindi nakukuha sa tablet lang. Halimbawa, pag na-depress ka, nagalit ka, at gusto mo nang magpakamatay, may tableta dyan, iinumin mo lang. Hindi po. Pananampalataya sa Diyos, counseling po ang kailangan sa mga ito, advices. Kaya ang mga taong depressed, minsan hindi rin natin naunawaan na sinasabi natin, ang arte-arte mo, sinasabi natin sa tao, maarte yan dahil nga may depression siya. Kaya yung mga tao nag-suicide, halimbawa, na in love sa isang lalaki, nalaman niya na may iba palang gusto ng lalaki, nagselos na, nalungkot na, hindi na makatulog, hindi na makakain, wala na siyang ganang mabuhay, ibig sabihin, may depression ka. Kaya lahat po ng mga taong may depression, kailangan po ninyo ang counseling. Ganon pa man, nangunguna pa rin yung pagtiwala sa Diyos at kailangan talaga natin ang counseling. Okay, so number 2. Depression can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease your ability to function. Halimbawa, ito, makita mo hindi naman ibig sabihin na kung may depression ka, meron tayong sinasabing slight lang ang depression mo. Minor lang. Pero may mga tao naman na kaya nilang magpakamatay dahil nga sa depression. Ito yung sinasabi nating malala na yung depression. May mga tao naman, pero ibig sabihin, yung mga tao na may depression, mga normal pa rin ito. Halimbawa, si Secretary Reyes. Alam po nyo, nung nagtrabaho pa ako sa Anti-Crime Department, constabulary, siguro that is 1980s. Isa sa hinahangaan ko, sinasaluduan ko na magaling noon si Secretary Reyes. Pero nung siya ay naakusahan, nung siya ay inakusahan tungkol sa corruption, hindi ko alam na may depression siya. Ang mga taong may depression, normal naman, matatalino ang mga ito. Kaya lang,
pag nagkaroon ng sobrang problema, hindi nila ito nakakaya. Kaya, yun, hindi nila inisip. Ang iniisip lang nila, yung sama ng loob, ang iniisip nila siguro masaya yung nag-akusa sa kanila, pero hindi nila maisip, paano naman yung ibang taong iiwan nila? Kaya nga minsan din, ang mga taong may depression, may pagka selfish. Halimbawa, sa part ng Pangasinan, meron pong isang ginang na sobra ang depression. At nagpapasalamat ako na sabi niya, gusto kong marinig yung advice itong Dr. Dayogo. Nababalitaan ko na magaling daw na counseling o kaya consultant. So, dahil mahal naman natin yung trabaho natin at trabaho naman natin yan at hindi pa naman COVID noon, hindi pa naman pandemic, nagbiyahe tayo, pinuntaan natin mismo. Kaya pala na-depress dahil yung kanyang asawa dahil yung kanyang biyenan, I should say, na mabait, namatay. At pagkatapos yan, yung umuwi ng kanyang asawa, umuwi yung mister na nagtatrabaho sa Saudi, isang engineer, umuwi siya, ito namang engineer na ito, hindi niya nakaya yung pagkamatay ng kanyang ina. At dahil doon, nagpakamatay din. Pagkatapos itong ginang na ito, siyempre, pinoprotektahan natin yung ating counseling, kaya hindi natin pwedeng pangalanan. Ang ginang na ito, gusto rin magpakamatay, pero ang maganda nga lamang, nag-precaution siya at sabi niya, gusto ko munang makarinig ng advice. Nandun ako. Noon nandun kami, of course, may mga kasama naman ako mga pastors, pinag-pray nila. At pagkatapos yan, sabi ko sa kanya, alam mo po, Mrs., ang asawa mo, hindi dahil pero sasabihin ko ang totoo, alam mo yung asawa mo, selfish yan. Nung umuwi siya, hindi niya nakaya yung lungkot niya dahil sa, yun nga, very sad nga, yung lungkot niya dahil namatay ang kanyang mabait na nanay. Pero hindi niya naisip, papaano yung anak ko? Papaano yung asawa ko? Anong magiging buhay nila? Ang inisip lang ng asawa mo, yung feeling lang niya. Ngayon, ikaw din, sabi ko sa ginang, pasensya ka, kahit mabigat yung word ko. Kasi sa counseling minsan, tignan mo kung kailangan mong bigyan ng pag-isipan niya. Sabi ko, ikaw din, pag nagpakamatay ka, ngayon, namatay ang biyenan mo, namatay ang mister mo, sabi mo, hindi mo na kaya. Ang isipin mo, papaano yung mga anak mo? Magpakamatay ka, anong mangyayari sa mga anak mo? Hindi ka ba maaawa sa kanila? Kaya minsan, may mga taong selfish kasi, alam ko na may depression siya, pero yun lang yung word na magagawa ko para ma-challenge. May mga tao kasi nang iniisip, sarili lang. Kaya nga, minsan sa buhay, sa good philosophy ng buhay, kailangan hindi tayo selfish. Paano yung nagpamahal sa atin? Paano yung mga anak mo? Pag nagpakamatay ka, paano yung mga kapatid mo? Hindi kaya sila malungkot. Kaya sana, sabi ko sa ginang, huwag mong gayahin itong asawa mo. Isipin mo mga anak mo, mga kapatid mo. Sa awa ng Panginoon, sabi sa akin, Doc, salamat po sa advice. Masakit nga, pero very, very challenging nga naman. Totoo po. Hindi na ako magpakamatay. Buti na lang nandyan kayo. Paano nga talaga yung mga anak ko? Kaya karamihan sa mga may depression, pag may problems, aandar agad yung emotion, naging makasarili na, hindi na naisip kung ano yung mangyari. Ganyan talaga talagang gawin natin. Wag lang natin isipin yung sarili natin. Kaya kung selfish ang tao, however, itong depression, kung slight lang, pero kapag grabe na, baka naman magpapakamatay ka. Kaya hindi po masama
ang advice. Hindi po masama ang magpakonsulta. Siyempre, kapag ang sakit mo physical, ay siyempre punta ka sa physician, medical. Pero kapag ang sakit mo ay mental, pupunta ka sa psychologist, pupunta ka sa mga spiritual advisor, pupunta ka sa mga psychiatrist. Minsan, akala natin, pag nagpunta ka sa psychiatrist, baliw ka, hindi po. Hindi ibig sabihin na pumupunta ka doon kasi ang mga psychiatrist, pinag-aralan din nila kung paano kanila matulungan, mapakalma. Kaya, psychiatrist or psychologist, o kaya alagad ng Panginoon, mga pastors, pwede kayong magpa-advise, pero siguruhin niyo muna na yung pastor na yan, meron ding alam sa medical. Kaya tayo po ay nag-aral ng theology, philosophy, divinity, at napag-aralan din natin ang therapy sa rehabilitation. Therapy kung paano palakasin ang sarili. Kaya yun po ang ibig sabihin. Minsan, nahihiya tayo na magsabi na may depression tayo. Siyempre, yung depression, pag heavy na, pag malala na, pag serious na, ito yung nagpapakamatay. Pero yung slight lang na depression, minsan, pati trabaho mo, apektado. Yung mga slight lang. Para bang, halimbawa, estudyante ka, kinorek lang yung sabi ng professor mo, mali yan. Na-depress ka kagad. Ayaw ko nang mag-aral. Palagi na lang mali. Walang tamang ginawa. Hindi po. Kailangan i-challenge mo. Nagpapasalamat ka may professor ang magsasabi. Kasi ikaw din ang makinabang dito. Halimbawa, hindi in-object yung ginawa mo at mali. Maging professional ka, maging mali din yung gagawin mo. Kaya magpasalamat tayo na meron tayong mga teachers na nagkukorek sa atin. Ganon din sa trabaho. Minsan, may mga staff din tayo rito na kapag sinabihan mo, para bang walang isipin, kundi mag-resign na ako, alis na ako. May depression ka kung ganon. Kaya siyempre, yun nga, sinasabi natin, yung mga nanggaling sa aming school, pagpupunta sa ibang school at sinabi mo na stricto masyado dito, gusto ka. Pero kapag sinabi mo, ay okay lang doon, maluwag, walang koreksyon, walang kahit anong ginagawa mo, wala. Pag ako yung ganon, hindi ako tatanggap ng staff na ganyan. Pero kapag tinanong ko gaano anong sitwasyon doon sa kanilang pinanggalingan, ay nako, sobrang stricto yung pinanggalingan ko, ganito. Tanggapin ko yon kasi na-train ng husto. Kaya, pag may depression ka nga naman talaga, ayaw mo yun nakukorek. Kaya nga minsan nawawalan ka ng gana. Kaya, may depression ka pag ganon. Kahit slight lang, pero kung nawalan ka ng gana sa trabaho, may depression ka. Kailangan mo ang counseling. Number 3, depression is a constant feeling of sadness and loss of interest which stops you doing your normal activities. Minsan ganon. Yun bang palagi kang malungkot, palagi kang mahirap i-explain sa Tagalog ito, na yun nga, related din sa sinabi ko kanina, mawawalan ka ng gana dahil sa lungkot mo. Halimbawa, nag-away up kayo ng asawa mo, kahit sa opisina, dala-dala mo, minsan, wala na yung pati trabaho mo apektado. Kaya nga may isang public school teacher, nagsilo sa asawa, tapos ang problema nung pumunta sa school, dahil sa kanyang galit sa asawa at merong makulit na bata, doon niya ibinuhos yung galit. Nakasuan siya. At nung kakasuan siya, ididibanda siya, ang sabi niya magpakamatay. Pero nagpapasalamat pa rin tayo. Tinawagan ako. Kasi ganito. Sabi ko, alam mo, kailangan ka maging strong. Kailangan ka, siyempre, hindi lang naman ikaw ang babae na may asawang nagluloko. Ay bakit meron pa tayong nakita mga teacher na yung uwi pa nila yung kanilang na kaya naman nila.
Kaya nasa ano yan, ang isipin mo, may mga anak ka. Hayaan mo lang yung asawa mo kung gumagawa ng ganyan. Ang importante, wala kang masamang ginagawa. Asikasuhin mo yung trabaho mo, alang-alang lang sa mga anak mo. At sa kung wala ka pa namang nakitang ebidensya at nagsilos ka lang, hanggat wala kang ebidensya na aktual, huwag ka mo nang maniwala kasi sa ganon. Yon ang ibig sabihin, yung always sad, na apektado ang trabaho. Number 4, Roman number 4, the Word of God is the most powerful medicine to cure anxiety, depression, and discouragement. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Magpa-advise ka sa mga pastors. O kaya magpa-advise ka sa mga counselors. At kung may problems po kayo, pwede kayong tumawag dito at pwede namin kayong tulungan dahil yun naman talaga ang purpose ng programa. Ang programang ito ay project po ng Christian Mission. Okay. Pwede mong basahin ang mga versikulo na ito, kagaya ng Isaiah chapter 41, verse 10, Joshua 1:9, Proverbs 3:5-6, Psalm 23:4, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Basahin mo ang mga ito. Makakatulong sa iyo. Matthew 11:28. This is explained in verse 29, and you will find rest for your soul. The soul here refers to the mind, will, and the emotion. Kaya ito yung kailangan, makatulong ito. Ang pinag-uusapan natin ngayon is, paano nga natin labanan? Unang-una, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Magbasa ka ng Biblia. Huwag yung mga chismisan sa mga artista na magaganda minsan ang sinasabi nila. Kaya lang, siyempre, iba talaga yung salita ng Diyos. May kapangyarihan yan. I challenge you. Jesus is saying, He will give us peace of mind. He will give us rest in decision making. And He will give us emotional stability. Alam niyo ba na ang kailangan natin na palakasin ay yung ating isip. Sa pag-aaral sa psychology and philosophy, the highest part of our personality is our mind. Ang pinakamataas na parte sa ating buhay ay yung pag-iisip. Kasi pag mahina yung pag-iisip mo, mahina ang pagkatao mo. If you have a weak mind, you have weak personality. Pag natakot ka, pag meron kang narinig na negative, pag meron kang napanood, at mahina ang isip mo, wala. Mahihirapan ka talaga. Pero kapag malakas ang isip mo, kaya palaging sinasabi, expression ng mga counselors, strong person. Halimbawa, may nag-persecute sa iyo, may nag-aaway sa iyo. Minsan nakakalungkot dito sa amin, hindi ko pangalanan. Yan po ay nagtatrabaho sa office ng Nawasa. Pinagbintangan lang siya. Pinagbintangan siya na siya ang nangurap ng pera. Nagpakamatay na. Dahil hindi raw niya matanggap yung pinagbintangan siya. Depression yun. Sana iniisip lang naman niya na meron siyang asawa, meron siyang mga anak, pero dahil mahina ang pag-iisip, yung kanyang mind ay hindi niya kayang linabanan ang kanyang emosyon. Yung feeling natin, yung emotion natin, minsan ginagamit ng dyablo yan. Yun ang gusto ng dyablo, masira ang ating pagkatao. Pero gamitin natin yung ating isip, maging positive thinking tayo. Kaya lang at pa naman kahit pa yung ating friend, si Dr. Willie Ong, palaging sinasabi, sa lahat ng bagay, maging positive thinking ka.
Dahil kapag negative thinking ka, manghihina ka. Kaya kahit sa sakit, uminom ka ng gamot pero wala kang tiwala sa Diyos, negative thinking ka, manghihina ka pa rin. Kaya yun ang kailangan natin, magkaroon ng malakas o kaya magkaroon ng matibay na pag-iisip. Kaya sabi nga ni Kristo, come unto me. Kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pag tinanggap mo siya, may relasyon ka sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Panginoon ang mananahan sa iyo, doon mo mararamdaman, may strong ano ka. Kaya yung expression ng sinasabi ko kanina, ng philosophy sa psychology, kung may nagpe-persecute sa iyo, ito, strong people forgives. Pag strong ka, kaya mong magpatawad sa mga kontrabida sa iyo. And weak people revenge. Siyempre, pag mahina ka, gaganti ka. Intelligent people ignores. I-ignore mo yung mga tao na naninira lang sa iyo kasi mas lalong naiingat sila sa iyo, mas gawin nila ang lahat ng paraan. Huwag mo silang pansinin. Huwag mong pansinin yung mga taong nakakasira lang sa iyo. Iwasan mo ang mga tao. Kaya yun po ang kailangan. Our deeper trust and confidence in the offer of Christ that He will give us rest will influence every area of our lives. Totoo po yun. Yung confidence natin, yung tiwala natin sa Diyos, tiwala natin kay Kristo, yun po yung magpapalakas ng ating buhay. Second is, our positive response to the Word of God or to the advices from the Word of God will make us a stronger person so that we can do greater things. Yun ang kailangan natin. Why self-motivation is needed? Kailangan din natin yung magtiwala ka sa Diyos. Yan po yung gamot ng depression, pagtitiwala sa Diyos. Magpa-counsel ka sa mga counselors. Most matured and faithful people understand that suffering is to be expected in Christian life or in our lives. God has a good purpose behind why He allows us to suffer. May mga purpose ng Diyos bakit pinababayaan niya tayo. Lalo na kung naniniwala ka sa Diyos, kailangan yung self-motivation, kausapin natin yung sarili natin. Minsan pag na-misunderstood tayo, sabihin natin sa sarili natin, self, huwag ka nga negative thinking. Self, maging positive ka. Ganon. Okay, so, though the devil always attacks us, but with this kind of rest which Christ has given us, there's ultimately physical rest because our lives will now be free from stress, anxiety, and depression. Lumapit ka lang, manalangin ka, lumapit ka kay Kristo, palakasin mo ang isip mo, maging positive thinking ka. Yon po ang paraan para malabanan natin ang depression. Pasensya na po, wala na tayong oras. Kaya sa mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito, dahil wala na po tayong oras, pwede kayong tumawag sa 0917-505-3049. At pwede rin kayong mag-comment dito. At I am also inviting you or I am requesting you na paki-encourage din yung mga friends po ninyo na mag-subscribe sa channel na ito. Our YouTube channel is The Pillar of Truth. Dito po, wala kaming ibang layunin, kundi makatulong lang sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya,
wala po kaming ibang purpose dito kundi makatulong sa inyo. At inuulit ko, kung hindi natin pag hindi po natin nasabi lahat, at least pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text, at pwede kayong magtanong kung paano ba tayo makatulong sa depression. Ang depression po ay hindi natin pwedeng gamutin sa tableta lang, kundi unang-una sa mind ito. Kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin yung magagandang advice galing sa mga counselors, galing sa mga psychologists, lalo na kung mga Kristiyano. Dahil ang pinakamabisa pa rin na makatulong sa atin, ang Diyos. So, inuulit ko, pwede kayong mag-email din sa kung gusto po ninyo yung private, pwedeng i-plus dyan. docdayogo@yahoo.com. Yan po yung email natin. Kung gusto po nyo yung private, alam po nyo dito, kung meron po kayong personal na problema, pwede kayo sumulat sa amin sa email kung gusto niyo yung private. Meron po kaming patakaran dito na kung yung problema mo ay personal at hindi sa public ko sasagutin kita sa email. At pangako po, ang role po natin dito sa consultancy office o kaya counseling office, ang role po natin dito, kung meron kang problems na personal at gusto mo yung private, sasagutin kita sa email o kaya sa text. At pangako namin dito, hindi namin sasabihin ang pangalan mo. Hindi rin namin pwedeng i-share sa ibang tao. Halimbawa, mga 3, mga 4 kami rito. Kung gusto nyo, Dr. Dayogo ang makausap nyo, kahit ako mismo, kahit sa mga kasama ko dito, mga ibang counselors dito, hindi ko sasabihin sa kanila. It is between you and me. Yun po, kaya wag po kayong matakot, wag kayong mahiya. Kung gusto naman ninyo yung sa public, pwede kong sagutin dito sa programa. Pero kung gusto niyo sa private, in private, pwede sa text, at pinakamaganda pa rin sa email. Kasi meron akong laptop, merong password yan, hindi nila basta mabuksan. Sa cellphone naman, minsan, nakihiraman kami ng cellphone dito, pahiram nga yung cellphone doc, minsan hindi natin alam. Kaya, pwede sa internet. Ano internet? Pwede sa email, I should say. I'm sorry po. Ngayon, pwede rin yung sabihin personal ito, kung pwede ba na pagkatapos nito, i-delete po ninyo yung text ko. Pwede rin yon. Sagutin ko kayo, ma-text. I-delete ko yung text nyo for safety purposes na. Pero pwede kayo mag-email sa docdayogo@yahoo.com. Okay, pwede tingnan natin at okay lang? Nandiyan na. Okay, yun po yung ating email na kung gusto niyo yung private, docdayogo@yahoo.com. Pwede ko kayong sasagutin sa email. Okay, salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po sa inyong pagsusubaybay. At ito si Dr. Chris Dayogo, palagi nagsasabi, people are destroyed for lack of knowledge. People are doing right, or if you are believing right, you are doing right. God bless.